Pagtapos nga ng aming swimming, binalikan ko nga sa bahay itong mga naiwan kong kalat. Dahil nga nagmamadali na kami noon at kailangan na naming umalis dahil susunduin nga lang kami dito sa bahay, hindi ko na nga nasikaso itong mga kalat ko na to. Tingnan nyo naman dito sa aking induction cooker o bandang lutuan. Napakaraming talsik ng mantika at talaga namang may mga sebo-sebo pa. Nadagdagan pa nga yan dahil nga yung mga bit-bit ko din na mga malalaking lagayan ng mga ulam namin. Pero bago ko nga linisin yung mga yan, inaya ko nga muna si Daddy na magpunta kami sa Pure Gold dahil wala na rin talaga akong sabon pang hugas ng plato. Dapat nga sa tindahan na lang bibili si Daddy pero sabi ko sa Pure Gold na nga lang para mabili na din namin yung mga iba ko pang kailangan. Pagpasok nga namin dito sa Pure Gold, kumuha lang si Daddy ng basket dahil hindi naman marami yung bibilhin namin. Kumuha nga lang ako ng 2 alcohol dahil sakto paubos na rin yung mga alcohol ko. At pagkatapos kumuha na nga din ako ng conditioner kasi wala na din kami conditioner ni Athena. Sinabay ko na nga rin yung shampoo kahit meron pa para nga hindi na ako bibili kapag naubos. Kumuha na nga din pala ako ng tissue dahil wala na akong tissue. Alam nyo naman na madalas ko tong gamitin ay araw-araw pala. Kumuha na din pala ako ng palinis na CR kasi madumi-dumi na rin yung CR namin. Sinabay ko na rin yung sabon panlaba pero meron pa naman kami doon. At syempre hindi pwedeng makalimutan talaga yung panghugas ng plato. Kumuha na din pala ako ng 2 evap at pagkatapos kukuha din ako ng 2 condense. Nagambagan kasi kami ng kaibigan ko, pares kaming nag-crave sa leche plan kaya gagawa ako. Hindi na nga ako nakapag-video pero nakapagbayad na nga kami sa cashier. Bali kumuha nga lang din pala kami ng isang tasty pagkatapos isang chichirya ni Daddy. Ginangata niya yan or kinakain niya yan habang nag-e-edit siya ng mga kanta niya. Maaga pa nga yan pero grabe sobrang init na talaga kahit maaga pa lang. Pagdating nga namin dito sa bahay, pinalabag ko lang kay Daddy dito sa lamesa lahat. At pagkatapos nga kinuha ko agad yung sabon panghugas ng plato para nga makapaghugas na ako. Hindi ko na nga muna ayusin yung mga yan kasi kailangan ko nang maghugas at maglinis ng kusina. Kung kanina nga medyo konti lang yung laman ng lababo, ngayon nga ay dumami na kasi bago talaga kami ni Daddy bumaba ay kumain muna kami ng almusal. Ang plano ko talaga sana noon bago kami mag-swimming ay mahugasan ko na muna lahat ng mga ginamit ko para nga pag uwi namin ni Athena ay wala na akong lilinisin. Pero dahil nga nagmamadali na kami kasi anong oras na din noon, dahil bukod sa dadaanan ako noon ay may dadaanan pa kaming iba kaya ayun hindi na ako nakapaghugas. Syempre ayoko naman mag-antay yung magsusundo sa amin. Ito namang mga daladala ko na mga Tupperware, nahugasan naman na talaga yan doon bago kami umuwi. Pero dahil bar nga yung ginamit na sabon, hinugasan ko na lang ulit. Pag bar kasi yung gamit na panghugas, talagang makapit pa yung amoy niya doon sa mga plato. Bali natapos na nga ako makapaghugas sa lababo, nahugasan ko na rin yung mga malalaking kawali. Sunod ko ang ginawa ay nilagay ko na dito sa plastic yung ginamit kong mantika panluto. Hindi ko nagagamitin ulit yun mga mamis kasi sabi ko naman sa inyo na hindi na kami gumagamit or nag-uulit ng mantika na ginamit na namin ng isang beses kasi hindi pwede sa kalusugan ko. Bali ang sunod ko namang ginawa ay syempre pinunas-punasan ko naman yung tiles dito sa kusina. Bali ang una kong ginawa dyan, pinunasan ko muna ng may sabon para sigurado ngang matatanggal yung mantika o yung pinakadulas niya. At pagkatapos sinunod ko naman dito sa may induction cooker. Itong induction cooker na to hindi naman bawal punasan to ng may sabon o di naman kaya ng basa. Totoo nga lang mga mamis, isang araw pa talaga ang nakalipas pag uwi namin galing swimming bago ko harapin itong kusina. Napagod din kasi talaga ako nung araw na yon kakasunod kay Athena kung saan pool niya gustong mag-swimming. Kung nakapag-swimming na nga kayo doon sa Caribbean, alam nyo talaga na napakalaki or napakalawak ng Caribbean na yon. Bukod doon, meron pa talaga siyang mga paahon, pababang kalsada. Kaya talaga naman, kapag nag-swimming kayo doon, isang buong araw talaga ay sobrang pagod na pagod kayo bukod sa paglangoy sa paglakad-lakad. Kaya sinigurado ko talaga munang nakapagpahinga ako ng isang buong araw bago ko nga harapin itong mga naiwan kong kalat. So ayun na nga, finally nga mga mami, sa tapos na ako sa paglilinis dito sa kusina. O diba parang walang nangyari, kung kanina nga napakaraming kalat, ngayon ay sobrang linis na niya. Meron pa nga ako dito natirang mantika at toyo. Yung ginamit ko to nung nagluto ako bago nga kami mag-swimming. Yung toyo tinransfer ko na nga lang dito sa lagayan dahil magagamit ko pa to. Pero yung mantika, ibibigay ko na nga lang yun sa kaibigan ko dahil hindi naman yun yung ginagamit kong mantika. Ay lang talaga yung ginamit ko kasi nga inag-ambagan lang kami para mas medyo makatipid. Pagkatapos ko nga maglinis ng kusina ay nagsaing na nga ako para pagdating ng tanghali ay ulam na lang yung paproblemahin namin. Habang nakasala nga yung sinaing, naisipan ko na maligo na nga lang muna kasi nga hindi pa ako talaga naliligo pagka uwi namin galing swimming. Mamaya ko na nga ayusin yung iba na yan kapag katapos ko na lang maligo. Nung natapos naman na ako maligo, habang nagkapatuyo ako ng buhok kanina ay nakatulog ako. Siguro dahil sobrang aga ko nga din nagising kasi nga sobrang maghapon din yung pahinga ko after ng swimming namin.
Nung pagising ko naman ng mga bandang tanghali, naasikaso ko naman na agad dito sa may lamesa. Yung mga nabili naming shampoo, mga sabon ay nailagay ko na dito sa mga kanyang basket. At pagkatapos sunod kong inasikaso itong tote bag na dala ko nung nag-swimming kami. Hindi ko pa kasi talaga natatanggal dito yung mga ibang damit na madudumi namin. Pero yung mga basa naman ay nailagay ko na talaga sa CR pag-uwi pa lang namin. Nung natanggal ko naman na yung mga dala naming gamit doon sa tote bag pati na rin sa eco bag, sunod ko namang inasikaso ito namang mga salbabida ni Athena. Hindi na rin kasi namin napasingaw nung habang nandun pa kami sa may Caribbean kasi nga sobrang pagod na rin kami at lahat kami nagmamadali na talagang makauwi para makapagpahinga na. Etong salbabida ni Athena na to mga mamis, ang dami ng batang gumamit nito at 2 beses na namin tong nagagamit sa swimming pero hindi pa rin nasisira. Mura lang namin nabili yon mga mami, sa SM namin siya nabili kasi sale, pero meron din talaga na ganun itsura or ganun na salbabida sa online. Tinanggal ko lang naman yung hangin at pagkatapos na nabi ko lang ulit, parang next year ko may swimming ulit meron kaming magagamit. Sunod ko namang inasikaso itong mga damit na nilabhan ko bago talaga yung araw ng swimming namin. Para nga sabi ko pag uwi ko, tamarin man ako at least meron kaming mga damit. Pero hindi ko muna sinabay yung mga short kasi sabi ko nga sa susunod na araw na lang. Tiniklop ko lang naman yung mga yun at pagkatapos inilagay ko na sa damitan. Bali, ang sunod ko nga gagawin dahil sakto naman ay tanghali na, kailangan ko na mag-asikaso ng uulamin namin. At dahil wala na nga laman yung rep namin at wala na rin talaga kaming maisip kung ano ba yung uulamin, sabi nga namin ni Daddy mag-itlog na nga lang kami. At scrambled egg nga na merong kamatis at sibuyas yung gagawin kong luto dito sa itlog. Pero this time ay lalagyan ko siya ng dahon ng sibuyas. O diba, medyo social version to mga mamis. Charot. 6 na itlog nga tong lulutuin ko pero 3 lang muna yung unahin kong isalang. Bali nilagyan ko lang yan ng kamatis tsaka ng paminta. At pagkatapos nga nakapagsalang na ako ng kawalit, naglagay na ako ng olive oil. Nung uminit na nga, nilagay ko na yung kamatis pati na rin yung sibuyas. At pagkatapos nung naluto na nga yung sibuyas at kamatis, dun ko naman na inilagay yung itlog. At nung medyo naluluto na nga yung itlog, tsaka ako nilagay yung dahon ng sibuyas. At pagkatapos ka nung naluto na to, susunod ko naman na yung another 3 itlog pa. I-try nyo to mga mamis kasi ang sarap pala talaga nung scrambled egg o di naman kaya pritong itlog na merong dahon ng sibuyas.